Hello guys, kumusta? Congrats pala if isa ka sa mga naka-avail ng Starlink mini sale promo. Dahil wala pang Starlink account at internet yan. Don't worry, tuturuan ko kayo mag-activate ng Starlink mini. Masingit ko lang. As of now, out of stock na ang Starlink mini at Gen 3 sa official store ng Data Lake sa Lazada. In case gusto nyo mag-order, pwede nyo rin po i-check time to time baka bigla magka-stock. Yung link po nilagay ko na din sa description. Pero if need nyo ang Starlink Mini or Gen 3, nag-process din po ako ng order. Direct order processing po siya sa Starlink website, kaya sure yun na may stocks. Ito po pala yung mga benefits sa akin if ako ang mag-process ng order nyo. Number 1, 101% legit, sure success order. Number 2, no worries na baka mag-failed ang order, like no email confirmation. Nag-deduct sa card pero hindi nag-proceed sa confirmation page, which is time-consuming mag-request at maghintay ng refund. Number 3, can help pag may issue. Always online naman ako. Basta related sa Starlink, pwede ko kayo tulungan. Syempre yung last, may discount sa Microtik Hex with filtering. Ito po ang mga default config na kasama. In case may request config kayo na wala sa list, message lang sa FB Messenger ko. Yung link nasa description. Balik na tayo sa main topic. Tara simulan na natin ang pag-activate ng Starlink Mini nyo. Nga pala guys, huwag niyo kalimutang i-like yung ating video at mag-subscribe din. Salamat. Bago tayo mag-start, i-ready mo muna ang mga sumusunod. Number 1, kit number or serial number ng Starlink Mini nyo. Dun siya makikita sa may likod ng box. Kasama siya nung sa may barcode. Ito siya para may idea po kayo. Next naman, yung card details nyo. Pwedeng credit card or debit card. Ang recommended ko kasi yung Maya virtual card. Tried and tested ko na kasi yun. If yun din plan nyo gamitin, install nyo lang. Available naman siya sa Play Store at App Store. Then, gamitin nyo na lang din itong referral code ko para may extra rewards din kayo. Then once may account na kayo, activate nyo lang yung Maya virtual card nyo. Dito siya makikita. Tap nyo lang yung card app icon. Gaya dito sa akin, may physical at virtual ako. Ang virtual card is itong color purple. Para makita nyo yung card details like card number, expiration date at security code or CVV. Click nyo lang to. Syempre mag-cash in na din kayo. Pwede kayo mag-bank transfer to Maya. Pwede din GCash to Maya. Suggested ko 4,100 pesos. Yun po kasi ang price ng Roam service plan at yun lang ang available na service plan for Mini. No option as of recording na pwede mag-subscribe sa residential plan ang Starlink Mini. Then ang last na need natin sa pag-activate is yung personal information nyo like name, email, mobile number at address. Once na prepare nyo na lahat, tara i-activate na natin. Disclaimer. Ang guide na ito ay para sa mga Starlink hardware na nabili sa Data Lake via Lazada at Silicon Valley lang. Pag na-order po directly sa Starlink website, no need na siya i-activate. Kasi may account na yon, meaning activated na. Need na lang bayaran ng first month internet. I-visit nyo lang activation page. Ito po siya yung link nasa description din. Then, i-type nyo ang kit number or serial number dito. Yung existing account button pala. Para yun sa may existing Starlink account na. Example, may Starlink Gen 3 or Gen 2 ka na dati. Then gusto mo isama sa existing account mo ang Starlink Mini. Yun ang purpose nun. Need mo lang muna mag-sign in bago mag-activate. Up to 10 Starlink devices ang pwede sa isang Starlink account. Dahil yung client ko, first Starlink niya tong Mini. So, new account tayo. Then, next natin need natin ilagay ang service address. Dahil na-search ko na sa Google yung address ni client, nakuha ko na din ang service address niya. Kahit hindi naman exact address basta within barangay at province. Kasi mag-roam naman tayo. I-copy ito, then bumalik sa activation page, then paste lang dito. Then, i-click ang suggested address na lalabas. Then click ng search button. Then makikita nyo na unlock yung roam service plan. As of now, di pwede mag-subscribe sa residential service plan ng Mini. Pero sana in the future pwede. Or may other service plan na mas mababa lang ang price kahit hindi unlimited usage. Like pwede mag-subscribe for number of days lang. I-select na natin ang Roam.
then continue. Sa page na ito, dito natin magagamit ang personal information nyo. Ilagay nyo lang dito mga details nyo dahil nag-avail ng activation service si client. Kaya details niya ang ilalagay ko dito hanggang sa address. Etong address pala important yan, lalo na if mag-avail kayo ng warranty. Kasi dyan ipapadala yung replacement in case may issue ang hardware nyo. Basta under ng 1-year warranty. Kaya mahalaga mag-order lang sa mga legit reseller like Data Lake or Silicon Valley. Ako naman hindi reseller pero taga-process ng order direct sa Starlink website kaya legit. Kasi under sa client ko ang Starlink account at direct delivery na sa shipping address nila. Kaya sure sila na may 1-year warranty plus may after-sales support. May mabilisang reply in case may issue. Kadalasan kasi yung mga question nila nagawan ko na ng content. Then dito naman sa billing information, card details ko ang ginagamit ko para sure ako na mag-success ang transaction or activation. Once na-activate na ito, editable naman yung billing information. Kaya pwedeng-pwede i-update ni client yung card details gamit ang sarili niyang Maya virtual card para yung monthly bill direct and auto-deduct na sa kanya. Lagay nyo lang card information nyo, kung ano yung postal code nyo sa address. Yun na din ang ilagay nyo dito sa card details. Yung card number, expiration date at security code or CVV, alam nyo na yan. Na-discuss ko na yan dun sa first part if saan makikita. Yung PCN, leave blank nyo lang or empty. Then, place order na tayo. Wait nyo lang ito mag-fully load yung page. Lalabas dyan yung input box na paglalagyan ng OTP. Mag-text po kasi sa inyo yon. If anong mobile number ang ginamit nyo, pag-register sa Maya. Dun po yun mag-text ng OTP. Lagay nyo lang then submit. Tapos pag success, syempre mag-redirect yun dito sa order confirmed page. Then may lalabas na confirmation code. High chance na success ito para ma-confirm natin. I-check natin ang email. Dapat may email kayong ma-receive from Starlink. Ang subject, set your Starlink password. I-open nyo yun. Then click nyo ang button na ito. Mag-open ang page na ito para mag-set ng password. Lagay nyo lang gusto nyong password. Then, submit. Ayun. Ganun lang kasimple mag-activate. May Starlink account na si client. Then, may internet na din ang Starlink mini niya. In case, gusto ni client mag-post ng service plan, click niya lang tong manage. Then, mapupunta siya sa page na ito. Under service plan, click niya yung manage button. Then, if gusto naman ni client gamitin ang Starlink mini niya sa dagat, i-enable niya lang itong mobile priority. 123.15 pesos ang price per gigabyte pag gagamitin sa dagat. Then dito naman sa baba, makikita mo ang details ng Starlink hardware mo. If may green indicator, meaning online na siya, may internet na si client. Kaya success ang activation natin. Ayun guys, ganun lang ka-smooth ako mag-process ng activation. In case gusto nyo ipa-activate sa akin ang Starlink nyo. Gen 2, Gen 3 or mini man yan. I-activate ko yan. Message lang sa FB Messenger ko. Yung link nasa description. Thank you guys for watching. Don't forget to subscribe, like, comment, and share. See you on my next video.